Now, let's answer question from random post at itong post na ito ay nandito sa Fulham Civil Service Review for All na FB group. This is 1, 2, 3, 4, pero itong number 1, meron na tayong video nito, nagawa na natin ito na tutorial video. So, ganito lang ang pag-search, isulat nyo yung Lunalin, tapos ano bang tanong dito, in 1 bag of chicken feeds. So, pwede nyo isulat yung mismong chicken feeds. Try nyo i-search yan. Or ilalagay ko yung link sa mismong description ng videong ito. Now, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayong mag-message dyan. Tambak na yun ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito na lang sa FB page na to, Free Reviewers Managed by Lunalin. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito para agad-agad nyong ma-download. Para sa detalye naman kung paano maka-download, ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, sa mga gustong pasagutan or gawa ng tutorial video, yung mga tanong ninyo, mas magandang i-post nyo na lang sa FB group natin. Marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Now, in this video, let's answer number 2. Yung iba sa next na video na lang para mas madali nyong i-search in the future kung gusto nyong hanapin or tingnan yung mismong detalyeng solusyon nito. A man has 2 hours at his disposal. How far can he ride at the rate of 20 kilometers per hour and return by walking at a rate of 5 kilometers per hour? At ito yung mga choices. Ano bang ibig sabihin nitong a man has 2 hours at his disposal? Ibig sabihin, meron siyang 2 oras going, yung paglabas niya at pabalik, 2 hours ang total. Ngayon, yung papunta niya, he ride at the rate of 20 kilometers per hour. Yung pabalik naman, return by walking at the rate of 5 kilometers per hour. Ang tanong dito, how far? Ibig sabihin, yung mismong distance ang hinahanap dito. Remember, kapag mga distance, yung mga speed na yan, no need na mag-memorize sa mismong formula. Nandito mismo yung formula. Itong 5 kilometers per hour, 20 kilometers per hour, yan yung mga speed nila. So therefore, speed equals kilometers, that is this distance, over per means over or divided by hour means time. So yan na yung formula natin. Speed equals distance divided by time. So, kung i-isolate natin si D, itong si T dito, or yung time, since pang-divide siya sa D, pang-multiply na siya sa speed natin. So, speed times T equals distance. Now, kung si T naman ang hinahanap natin, yung time, since si speed ay pang-multiply sa time natin, pang-divide naman ngayon siya sa distance. So, therefore, time equals distance divided by speed. Yung oras sa pag-alis niya, time 1, plus yung pabalik niya, return, yan yung time 2 natin. Ang total lahat ay 2 hours. Now, dito tayo sa time 1. Distance, kasi yan yung hinahanap natin. So, we have, ito yung time. Distance over yung speed, ang speed dito ay 20. Now, dito tayo sa time 2 natin. Distance over yung speed ay 5. Nandito yung 5 kilometers per hour. So, i-add natin yan. Ang total dyan ay 2 hours. Delete na lang natin itong hours. So, ngayon, ito na yung equation sa problem na ito na ma-solve na natin yung mismong distance. Now, i-add natin ito, pero bago yan, mas magandang hanapan natin ng least common denominator. Pero, ang iba pang paraan, i-multiply natin yung buong equation na yan by 20.
Paanong 20? Kasi meron tayong 20 dyan para ma-cancel out natin yung mga denominators dito. So, puro mga whole numbers tayo. 20 times d over 20. Cancel mo yan. So, we have d na lang. Next. 20 times d over 5 or 20 divided by 5 and that is 4. So, we have 4d. 20 times 2 and this is 40. I-add natin yung mga like terms, d plus 4d. Bali itong d na to, meron niyang coefficient na 1. Automatic yan. Lahat ng mga variables na wala nakasulat na coefficient, automatic 1 yung mga coefficient dyan. So, isang d plus 4d and that is 5d equals 40. Now, para ma-isolate natin si d, para makuha natin yung value ni d, since si 5 pang multiply sa d, pang-divide na ngayon siya sa 40. 40 divided by 5 and that is 8. Yung distance ay 8. Now, kung ang tanong ay total distance, i-multiply natin itong 8 by 2. So, ang total distance ay 16. Kaso lang ang tanong ay, how far can he ride at a rate of 20 kilometers per hour? Tapos, and return by walking at a rate of 5 kilometers per hour, yung distance mismo. So, therefore, hindi na natin yan i-multiply ng 2 kasi yung distance mismo from sa post, paano ba natin to i-explain? Sa pag-alis nitong lalaki na ito papunta dyan, hindi na natin ikwenta yung mismong pabalik kasi yung distance lang yan ang tinatanong. So, ang sagot dito ay 8. Isa pang paraan para sa mga nalilito regarding dito sa, dito ba, banda. So, hanapan natin ang least common denominator. Dito tayo sa d over 20 plus d over 5 equals 2. Now, ang denominator dyan, ang least common denominator dyan ay 20. So, therefore, kopyahin lang natin itong isa na 20 na ang denominator. Now, 20 din natin dito. 20 divided by 5 and that is 4. 4 times d and this is 4d equals 2. Pwede na natin siyang ma-add kasi pareho na yung denominator which is yung 20. Kopyahin lang yung 20 na denominator. d plus 4d and this is 5d equals 2. Next, itong 20 since pang-divide siya kapag matransfer sa kabila ay pang-multiply na siya dito sa 2. So, 2 times 20 and that is 40. Ito namang 5d natin. Since si 5 ay pang-multiply sa d, pang-divide naman siya dito sa 40. So, ang natitira na lang ay si letter d. Now, d equals 40 divided by 5 and this is 8. O diba, pareho lang din sila. Pareho lang silang dalawa. So, ang sagot dito ay 8. Now, ito naman ang abangan nyo sa next na video. 4% of 510 pounds of sea water is salt. How much pure water is to be extracted to make it contain 17% salt? Ito ay mixture problem. Abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.